Ako'y taus-pusong nagpapasalamat sa inyo in behalf ng kumpanya sa pagbigay oras, panahon sa event na ito. Thank you. Thank you. Just sit and relax and enjoy the night. Thank you. Yes, of course, we will be enjoying this, of course, event. Thank you so much, Mr. Ronilo Priya. Palakpakan naman po natin, Mr. Ronilo Priya. Thank you so much. Di ba, napakagwapo ni Mr. Ronilo. Tama ba, Sir Ronilo? Gwapong-gwapo yan. Walang kokontra dyan. Baka may girlfriend ka dito, wala naman. Wala. Okay, so there you have it. So now as we continue, of course, we would like to acknowledge the presence of another batch of the Agri Supplies Company who are here today. Siyempre, we have here CP Ramos. Palakpakan naman po natin, CP Ramos. Edwin Agri. Center Loop. Rizal FPC. Ayaw po niya lang masyadong mabulaklak na pag-i-introduce sa kanya. Kaya ang sabi po niya, ipakilala lang po siya as Head of Craft Technology. Palakpakan po natin, Mr. Dante Bermundo. Gandang gabi po sa ating lahat. Ayan po ninyo, maya-maya wala na. Okay. Meron akong hawak. Okay. Ako na Pilipinas, may iba't ibang interpretation sa tapang ng kape. Mayroong kape, puno ng tapang. Sa tapang, kaya kang magtapang. Pero namang hindi gaano matapang, ay yung tapang bang igisingin ka lang sa katotohanan na hindi pa nga kayo bagay sa ito. Pero namang kapeng hindi matapang, yung tinatawag na caffeinated coffee. Meron pang mas mababa sa tapang yan. Yung tapang na hindi ka tinatawag. Hindi po kape ang pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa birthday. Philips Agrochem Development Corporation, popularly known to its marketing brand name as Marca Bulacan Fertilizer. Believing firmly that agriculture is the backbone of our economy. It forms a basis for food and nutrition security. It provides raw materials for industrialization. It means creation of new businesses and, of course, employment. The parents, on the other hand, we, in general, being in fertilizer industry, we have a moral responsibility to provide to the farmers the best, the optimal fertilizer grades para sa mga magsasaka.
gamit-gamit ng magsasaka affiliated with technical assistance. Technical assistance, ang ginagawa namin sa parents ay nagkakaroon kami ng farmers meeting. Sa grassroots level, inaaway na, inaaway yung kasomo, pinupunot namin na wala pa. Let's thank you for defending us. Alam po ninyo, lahat ng produkto ng magkabulaklak sinaklasify po namin as quality fertilizer. Quality fertilizer. Wala po kami inala dito sa Pilipinas na hindi mataas ang kalidad. Example, ang magkabulaklak po, ang pioneering company dito sa Pilipinas sa 70-070. Kami po ang nagdala niyan, and for the record, kaya Nina, ang una namin distrito o siya po na nagtiwala sa amin sa mga kabulaklak at sa Pilipinas. Why? Bakit ko alam ito? Bakit ko alam ito? Sa kanya ilaga ang 17-0-7. There are other 17-0-7 creating the market today, but no one can ever match the likeness of 17-0-17 ng magkabulaklak. That's correct? That's correct? Our famous 2100. Sabi nga po ng mga magsasaka sa Cavite ng pineapple, pinya. Sabi nila, kumaganda lamang ang ani namin kapag sumpato ng magkabulaklak ng Cavite. Nasubukan ako namin ng iba, ayaw kumaba. Bakit sumpato ng magkabulaklak kami kumikita, higit sa lahat, tumatamis ang aming pinya. Sa Batangas, sugar cane growers. Kapag magkabulaklak ang ganda ng ani namin. Hindi namin alam kung bakit. Basta magkabulaklak, surely, quality fertilizer. 0060, the most attempted to find potash is magkabulaklak. You know why? You know why? Oh, 2500. Sino ba ang hindi nakakilala sa 2500? Number 1! Dito! Hindi lang dito. Sa Pilipinas. 21. Number 1. Kayo, number 1 ba ang 2100 ninyo na makakilala? Dito. Sa Pilipinas. Makakilala ko kayo. Nancy! Magkabulaklak dito sa Pilipinas sa totoo. Yung iba para makalaban sa amin binababa hindi ko alam kung sa pagbaba ng presyo pati ka rin dito hindi na pa tayo dahil ang mga sumang kanilang hindi kaya baba kaya
we are maintaining the quality. Lalabas ko lang. Marka Bulaklak, ang ibig sabihin ng Marka Bulaklak, dedikada aros productos de la calidad suprema. Ibig sabihin yan, produkto mataas ang kalidad. Supreme product. Marka Bulaklak. Alam ko ninyo, I would like to take this opportunity in behalf of Marka Bulaklak. Jane, permit me to say this. Our most valued business associate, your unwavering support to Marka Bulaklak Fertilizer inspired us, motivated us to supply fertilizer only the best of its kind, because the farmers deserve also nothing but the best fertilizer. Ibinibigay po yan ng Marka Bulaklak. Kung mapapansin po ninyo, iba ang presyo ng Marka Bulaklak. Why? Hindi po namin kasi pwede palampasin na dapat ang quality na lamang ang hinihintay ng magsasaka sa Marka Bulaklak. Walang sino mang magsasaka na nagsasabi sa amin. Kayo na Marka Bulaklak, sa pag-ikot po namin dito sa Nueva Ecija, dito sa Pilipinas, walang sino man nagsabi sa amin na ang produkto ninyong Marka Bulaklak ay walang kwenta. No! Instead, pag kami napupunta sa lugar nila, ang sinasabi nila, mapapiliin ko sa amin ang aming dito. Bumabalik sa amin ang pag-uwisip kung bakit kasi ngayon lang kayo pumunta dito sa amin. Sana pumunta sa namin na laman ng ecology yan na ini-introduce ninyo sa amin. Ecology na pakipakinabang sa magsasaka. Hindi lamang po kami nagbibenta ng fertilizer. Nag-share kami ng technology para sa magsasaka. At ginagawa po namin yan. Ito, si Chairman, Rizal. Siya, kasama namin yung taktik sa Rizal. Immediately after the meeting, dahil naniwala sila sa produkto namin, okay, 150 bags, is that correct, Chairman? Yes. At iyan ay dadagdagan mo pa. Ito na marami kong istorya sa Marka Bulaklak. Wala nang laman ng tuloy-tuloy dito. Dahil ang produkto dito, walang inisip kung hindi ang makatulong sa magsasaka. At ang inagitan po namin para makatulong, para makascape ang tulong ay walang kayo po ang katulong namin para ay panagalan ang fertilizer. Kaya kayo naman ay hindi po bumibitaw sa amin. At ngayong gabi pong ito, meron po kami fertilizer again na ibibigay sa inyo. Again, dahil kung fertilizer po ito ay minsan lang nandito. At nagagalak naman po ako dahil nandito ang unang magsasaka na nagtiwala sa produkto nito.
Glenda Bolos. Lagi po yung Pilipinas sa mga pumapunta sa luparan ng Pilipinas. Meron isang seat drawer sa Nueva Ecija. Dahil sa kagustuhan ng pagtuto sa technology, meron mga makatulaka. 5 beses po siya. Like a blend ng aking 5. Yung dalawa, siya mismo ang sponsor o nag-organize ng meeting. Ang iniintay ko lang test yung pag-organize. Iniintay ko na lang Eugene dyan. Ay papalitan ko na po yung traditional fertilizer grades. Kung nagtiwala sa akin si Glenda, magtitiwala ang buong magsasaka dito sa Nueva Ecija at ilalabas ko yan sa Nueva Ecija sa buong Luzon. Huwag lang sabihin na ako. Baka mapagkamala nila ako. Dahil sa awal. At ang produktong yan, ladies and gentlemen, 1668! Is a multi-nutrients fertilizer, meaning it is a compound fertilizer. When we say compound fertilizer, it is a type of fertilizer grades containing 2 or more primary nutrients essential for plant nutrition. Look, ang fertilizer na ito ay expert. Where? Expert saan? NPK Basal. Papalitan natin yung traditional fertilizer grades. Nandito ba si Cora Ramos? Nabanggit kanina. Nandito ba si Cora? Kasi minsan si Cora umatin ng meeting namin sa 1668. Sabi ni Cora sa amin, kawawa naman pala yung 14. Kawawa naman pala yung 16. Kaya, dahil sa principle of soil science states that ang kailangan talaga sa basal ay itong 3 major elements or 4 major elements in this proportion. In this proportion. Why? Kapag kayo'y gumamit ng 14, I'm sorry, kung meron lang kayong 14, ang pinakamahirap i-manage na fertilizer grade ay ang 14. Why? Kasi sa principle ng basal, supposed to be, pag kayo'y gumamit ng K, dapat hindi lahat ilalagay sa basal. Ilalagay lahat. Ang B, may sapat na nitrogen. Pero kapag 14 sila, dahil sa para-parehas sila, lahat ng K may lalagay nyo sa basal, which is wrong. Lagi ko po itong tinuturo sa magsasaka. Alam po ninyo, ito si Glenda. Nung narinig na yung lecture ko, immediately, nagpalit siya.
Inalitan niya kagad. Kaya, yun ang technology kaya yan inaan. Alam po ninyo, hindi ko po maiiwasan na magkaroon ng contradiction sa paniniwala ng magsasaka at saka sa technology. As a matter of fact, mayroong isang magsasaka sa San Leonardo at inina nag-walk out sa amin. Now, friend, dahil matagal niyang ginagamit yung old technology, hindi sasabihin ko na iiwan mo na. Sabi niya ba sa akin, diyan na kami nag-isip. Nag-walk out. Pero alam niyo po ba, yung nag-walk out na yun, nagkita kami sa parehas na bayan sa Ibilad. At umakinig siya sa ating nangingin. At nagpakilala siya. Sabi niya, sir. Sabi ko, yes. Ay, ano? Wala po, sir. Magpapakilala lang po ako. Ang pangalan niya, Jesus. Sabi niya, ako po yung nag-walk out sa barangay Bonifacio. Sabi niya, sabi ko sa kanya, ano ngayon? Mag-walk out ka pa ba? Hindi. Tama po ako. Dahil ang tinuturo ko po palagi ay science. Science. At ang tinuturo ko po ay principle of the sword. Wala po ninyo. Kasi sabi ko, pagdating ko dito, I will say something from the heart kung ano yung ma-witness ko dito. And isang na-notice ko lang is, parang napakasaya, especially for us na, galing tayo sa pandemic. Has it been that long, 3.5 years, parang kailan lang, 3.5 years ago. Nung nag-umpisa ito, talagang wala tayong kaalam-alam sa mangyayari. Parang huminto yung mundo nung mga panahon na yun. And 3 years ago, marami tayo lahat pinagdaanan. Family and friends we've lost along the way. May mga negosyong tinamaan, mga buhay na nagkabalik-baliktad. Pero one thing that struck me is the spirit of human resilience. Yung kahit ano yung dumating sa buhay natin, tuloy pa rin tayo. Kaya napakasaya na nandito kayo kasi very symbolic ito, very emotional ito for us because yun nga, sabi nga nila ni Dante, ni Nilo kanina, naubos ba? Sa aming kumpanya, naubos ang ating abono, humirap, taas, naramdaman ninyo sa may ating pinagdaanan lahat yun. And yet, nandito pa rin tayo. So, bakit parang sa mga panahon na gusto mo ng tumigil, sumuko, bakit hindi? Bakit tuloy pa rin? It's because of that's what separates us from all the inhabitants of the earth. We have the spirit of human resilience. Kung hindi tayo tutuloy, ano pa para sa amin? Kung taalaala ng mga nawala at sa kinabukasan ng ating pamilya, bawat personal dreams and hopes natin, tuloy pa rin tayo. Kaya naman kami, hindi kami pwedeng bumitiw sa aming commitment. Sa commitment na sinimulan ng aming president, ng aking ama, siya nga ay 80 years old na. Mahina na ang kanyang katawan, pero yung isip at puso niya naman pa rin. So, kung siya nagpupursige, despite yung nalapang na bata, hindi na siya nakapapasok ng office, pero nandun pa rin yung drive. So, it inspired us.
to move forward. And yung pagdating nyo dito is true enough na confirm yung sinasabi kong resilience na despite everything nandito kayo. Kaya it's very, very good to see all of you here. Pamilya ng Marga Bulaklak. Tinuturing namin kayong pamilya ng Marga Bulaklak family. Kaya, yun, medyo iba yung mensahe ko, pero yun nga, papasalamat ako sa inyong pagtanong dito. At bilang simbolo ng aming commitment sa inyo, sa mga farmers, we have relaunched yung ating 1668 as number 1 goal namin is to educate and help alleviate the plight of other Filipino farmers. Bugbog na sila. Kung titigil tayo, paano na sila? And I'm excited to tell you, sunod-sunod ito po yan. Nakukompleto po yung mga dati nating produkto na nawala, nakukompleto po lahat. Hindi po kami titigil hanggang nandyan na po kami. Maraming salamat. Yes, thank you so much to the Vice President of Fairnex Agrochem Development Corporation. Once again, palakpakan po natin Mr. Gene Ruben Hill Jr. And I know you are all very excited na malaman kung sino nga ba ang mag-uwi ng 43 inches LED TV ngayong araw na ito. Yes po, sir. Gene, sa akin ayaw yung magpakuha ng picture. Okay, sige. Okay. So, now, ladies and gentlemen, like what I said earlier, I know you are all excited kung sino nga ba ang mananalo or mag-uwi ng LED 43 inches LED TV brought to us by A1 Agro. Yes. Okay. So, the winner is, and I think this will be awarded by Mr. Gene Ruben Hill Jr. together with one of the staff of A1 Agro. Okay, and the winner is Maria Cristina Mara from Rizal, FPC. Oy, yes. Congrats. Oh, dito po tayo. Oo. Ayan. Congratulations. Okay. So, 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기